Actually, dumaan lang ako to check up on you. How are you feeling? Narinig ko kasi yung nangyari sa'yo. Okay naman po. May dala ako para sa'yo. May gift ako sa'yo to cheer you up. Thank you po, tita. Hindi mo ba gusto yung gift mo? Ay, no po, tita. Actually, ang ganda nga po eh. Thank you po ah. Is there something bothering you, Mookie? Napagalitan po kasi ako ni Mommy the other night eh. Bakit? Ano nangyari? Eh kasi po pumasok po ako sa office ni Mommy to say goodnight po. Tapos, nahulog ko po yung stuff niya sa sahig. So sabi ko po sa kanya, tutulungan ko po siya. Eh, biglang ayun po, nung kinuha ko po yung isang piece of paper from the envelope, biglang nagalit na lang po siya sa akin. Really? Opo. Sinigawan niya nga po ako eh. Ano ba yung papel na yun? Wala po akong masyadong nakita eh, pero nakalagay po dun sa papel, St. Agnes Children's Hospital po. That was a very strange case. Bakit? Pinipilit kasi ni Olive na maraming sakit yung bata. Pero when we run some tests, wala naman kami nakita na kahit ano. In fact, she was perfectly healthy. Tapos, nung pinakita naman yung result kay Olive, she was so angry. Bigla niya pinulot yung bata, si Mookie. May naaalala ka ba yung nakasulat sa papel na yun? Wala po eh. Bigla na lang din po kasing kinuha sa akin ni Mommy. Tita Astrid, thank you po ulit ah. Talaga ba kailangan natin umalis dito? Oo na eh. Mas makakabuti po kay Emma na umalis dito sa lugar na to dahil marami na kasi mapapait na alaala rito para sa kanya. Eh bakit naman sa Maynila pa? Ang mahal ng renta doon. Pati mga bilihin, mahal. Eh, Nay, dun ho kasi ako na-reassign ng trabaho. At saka pag nandun kami ni Emma sa Maynila, mas mabilis siya makakahanap ng trabaho doon. Salamat nga po pala sa pagsama niyo sa amin sa Maynila. Hindi man akong papaiwan mag-isa dito, no? Wala akong makakahati sa mga gastusin. Akin na yan. Dan, Oh. sigurado ka ba? Sigurado ka ba dito sa desisyon natin? Sa tingin mo ba makakatulong talaga sa atin to? Emma, kailangan natin to. Kailangan mo to. Para makapagsimula ulit tayo. Gusto ko makalimot. Eh, sinagot mo na yung tanong mo. Diba? Kaya tama itong desisyon natin. Huwag ka na mag-alala. Ha? Halika na.
ginagawa mo sa office ko? Bakit mo binuksan ang vault ko? Who gave you the permission para pakialaman ang mga gamit ko, Astrid? Gusto ko lang malaman ng totoo, Olive. Truth about what? I didn't want to do this. Ayokong pakialaman ang private life mo. But as your friend and employee, I respect your boundaries. Pero may mga naririnig ako that's starting to worry me, Olive. About Mookie. What about Mookie? Alam kong pinasok mo siya sa St. Agnes Children's Hospital. How did you know about that? It doesn't matter. Pero yung medical report na to proves na walang sakit si Mookie. Na she's actually a healthy kid. These documents don't mean anything. 10 years ago na ang mga to. Sabi mo, bata pa lang si Mookie. May sakit na siya. Kung 10 years ago yung medical report niyan, ibig sabihin nagsisinungaling ka before? Astrid, don't get my words twisted. Alam ko ang medical history ng anak ko. Bakit mo siya pinull out sa hospital? Because the doctors were wrong! Ayaw nilang maniwala sa akin na may sakit ang anak ko! Totoo ba, Olive? What do you mean? Talaga bang may sakit si Mookie o gawa-gawa mo lang lahat? Do you honestly believe na magagawa kong bigyan ng sakit ang anak ko? Why on earth would I do such a thing, Astrid? I'm not sure. Exactly. Dahil hindi mo alam kung anong sinasabi mo. Parang may mali ka kasing ginagawa kay Mookie. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko nung nawala sa akin si Baby Angela. At kung paano napunuan ni Mookie ang pangungulila ko sa kanya. Siya ang nagbigay ng buhay sa akin. I cherish her with all of my life. So tell me, bakit ko gugustuhin bigyan ng sakit ang anak ko? You're the only psychiatrist I trust, Doc, kaya sa inyo na po ako lumapit. I'm worried about a person I know and her child. Kamag-anak ba siya? I can give her some advice, but better still if I can see her personally. I don't think magpapakonsult siya, Doc, eh. Yun yung problema. Pero ang sabi niya, bata pa lang yung anak niya, may sakit na. But oddly, ayaw niyang dalhin yung anak niya sa hospital. Instead, siya yung nag-a-administer ng gamot and treatments. And then, Mommy, please, I'm sorry. Mommy! Mommy! I raised you and I cared for you, but you always defy me! Hindi ako ganyan sa mga magulang ko dati! Lahat ng gusto nila sinusunod ko! Lahat ng gusto nila ginagawa ko! Lahat ginagawa ko para lang matanggap nila ako! Para lang ma-appreciate nila ako! Para lang mahalin nila ako! Para isipin nila na magaling ako! Pero hindi! May strong feeling po ako na pina-fabricate niya yung sakit ng anak niya. Do you think, Doc, na it can be Munchausen syndrome by proxy? Nabasa ko po kasi yun sa internet and medyo consistent po sa behavior niya eh.
We cannot say that conclusively, Astrid. There are a wide array of psychiatric illnesses na hindi natin ma-diagnose. But not unless may history na kompleto. Lahat ng yon! Lahat ng ginawa ko walang kwenta! Sa paningin nila, wala akong kwenta! Hindi ako magaling! Pero in the case of Munchausen syndrome by proxy or MSBP, isa itong psychiatric disorder that needs treatment because of its rare complexity, personality traits, and backgrounds. There is faking of the illness of the child for fear of abandonment and being alone and feeling rejected. Nawala sila. Nang hindi ko man lang naramdaman kung talaga bang minahal nila ako. Nawala sila nang hindi ko man lang nalaman kung talaga bang naging magaling ako sa mga paningin nila. O siguro nga hindi talaga ako magaling kaya hindi rin nila ako nakuha mahalin. Pero diba magaling naman akong doktor? O maaaring meron siyang severe abandonment issues or even a history of unresolved issues and trauma. Namatay ho yung parents niya. Iniwan din siya ng boyfriend niya. Pero ang pinakahuli at halos hindi niya makayanan ay nung namatay sa accident ang anak niya. Lahat sila iniwan nila ako! Iniwan ako ng mga magulang ko, ng daddy mo, ng anak ko. Marami nang nang-iwan sa akin. Pero bumangon ako. Bumangon ako! Kinaya ko! At yun ang ginagawa ko para sa'yo. Kasi ayokong pagdaanan mo lahat ng pinagdaanan ko. Pero kahit na anong gawin ko, sinusuway mo ko! Mami, no, Mami. I'm sorry. Please. Mami, I'm sorry. Sinubukan kong disiplinahin ka. Pero hindi ka pa rin natututo. Kaya siguro naman, sa gagawin kong to, madadala ka na. Mami! Mami! Mami, what are you going to do, Mami? Mami, no! No, Mami, no! Mami! Mami, no! No, Mami, please! Makawalan mo ako dito, Mami! Mami, please, promise, hindi na ako alis dito sa bahay, please, Mami! Mami, please! Please, huwag mo na ako maikulong dito sa loob. Mga mahirap, nakakulong ako sa bahay! Mami! Hindi ka lalabas dyan. Mami, please!